palagay ko ay guys ko po magpakilala. And some of you knows me already, but I need to introduce myself. Baka isipin nyo siya tayo kung puto lupang ito. Kasi nilikan ko ako ng puto at ako'y lupa, pero hindi ko ako puto lupa. Anyway, ako ay si Father Nano, not Father Robert, at ako ay galing Addison. Napakalayo po, parang 45 minutes drive from Addison to here. At kaya ako, kasama niyo ako sa araw siyang araw sa Bangabi, sapagkat ko lang nakuha si Church dito na kayo ng isang pari. Kaya magtagal niyo po ako sa mga siyang araw sa Bangabi. Anyway, magala tayong lahat tayo po ngayon ay nasa unang araw natin si Bangabi. It is a 9-day of preparations for the coming celebrations of Christmas, but also today we are celebrating the third Sunday of Advent. Alam ko, marami kayong mga duda at agang-agang tungkol sa celebration sa ngayong gabi. Today is the first day of Simbang Gabi, but at the same time we are celebrating the third Sunday of Advent. If you did not attend Mass during the day and this is your first Mass, you are fulfilling your Sunday obligations. You have fulfilled your Sunday obligations, and at the same time, you also attend the first Sunday yung unang araw ng Simbang Gabi. It's 2 birds and 1 stone. Ayaw mo nagtatanong bakit I checked it sapagkat you cannot in Sunday liturgy cannot be preceded, hindi ito pwedeng palitan ng parang ordinaryong araw ng liturgy. Sunday liturgy always takes precedence sa ibang liturgy. At ngayong araw, sa main Sunday, ay tinatawag itong Gaudete Sunday. Ang ibig sabihin ng salitang Gaudete is a Latin word na ang ibig sabihin ay magala, rejoice. Kaya bago magpatuloy ng ating humilya sa araw na ito, ay nais kong, I would like to turn to the person sitting next to you at sabihin niyo sa inyo magala ka and rejoice. Huwag ka mag-alaala. At pakisabi na rin po sa kanila, pakisabi na rin sa katabi nyo ano yung papasko ninyo, ano gusto nyo ngayong Pasko. Hindi ko ibig sabihin, humingi kayo sa katabi nyo. Kung kayo pinapilig na mabuti sa musika na magbasa, that was actually God wants from us. Ang sabi ko, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin. Today is a very consoling message by the brothers and sisters. For the first Mass of our Simbang Gabi, God promises, hingin ninyo ang inyong ibig. Isn't this very consoling? Isang napagandang paalaala sa ating mga narinig, ibig sabihin ninyo, sa ngayong araw, sabi ko sa inyo, ano ang gusto ngayong Pasko? Ask God, because this is what sinasabi sa ating unang sa ikalawang pagbasa. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. It's a very good promise. It's very consoling. Baka hindi nyo napakinggan hindi nyo masyadong pinakinggan yung unang ikalawang pagbasa, but it is very beautiful. Ask whatever you ask, whatever you want from God. Kaya lang mga minamahal na kapatid, today, as nasabi ko today, is a Gaudete Sunday, it's a rejoicing. Ito yung tema ng ating mga pagbasa sa araw na ito, kagalakan. So kayo mo ay nakinig, if you have listened very carefully, our first reading today, by the way, I will switch from Tagalog in English because I was told it was a direct command na kailangan mong English practice yata yung homily sa araw na ito. Because as somebody are invited also here who cannot understand Tagalog. Anybody here who cannot understand Tagalog, you can raise your hand. Pwede na siguro kung Tagalog, di ba? Tagalog. Anyway, hindi po ako marunong mag-English kasi ako magaling mag-English kaya kasi sa mga Anyway, the theme of our readings today is about rejoicing. If you have listened very carefully with our first reading today from the book of prophets Zephaniah o Zephaniah, ang sinasabi dito sa mga
nasaksihan sa Babylonia, ang sabi ni Propeta Sophonias, tinatanggal na sa inyo sa araw na ito ang mga parusang inialay sa inyo. Makababalik na kayo sa Jerusalem, and you can rebuild your city, and you can build your temple. Yun yung sinasabi doon sa unang pagbasa. Huwag kayong mag-alala, because today, ang sabi ni Propeta Sophonias, the prophet Zephaniah, God is removing the punishment from you, and you can go back now to Jerusalem to rebuild your city and to rebuild your temple. So, napaganda na mga pagbasa sa araw na ito ng mga minamahal ng kapatid. Sa unang pagbasa, God is removing any punishment, any suffering. Is it very good, mga brothers and sisters? Na sa unang araw pa naman ng Simbang Gabi, ang ganda-ganda na ng mga pangako ng mga pagbasa sa atin. Tatanggalin ang inyong mga pagkikira. Tatanggalin ang inyong mga pero ang sinasabing magalak lamang kayo at maglingkod sa Diyos. And this is a very good promise. On the first day, at sa ng pagbasa, ang sabi nga sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, to the Philippians, sabi niya, hingin niyo ang inyong ibig, whatever you need. Kaya mga rejoice, kaya ang sabi ni San Pablo, magala kayo, rejoice. Magala kayo lang, isa pang inuulit ko, magala kayo. Pero ano yung kagagalan nyo? Sa pasasalamat at sa pananalangin. Kung kayo ay magagala, dapat may kasamang pananalangin at pasasalamat. And this is, kaya mga minamahal ko kapatid, this is the theme of our readings today. At sa ating Ebanghelyo sa gabi ito mga minamahal ko kapatid, the message of St. John the Baptist have the same, it echoes the same message. Alam ko ninyo nung nakaraang linggo, if you remember the gospel last Sunday, John the Baptist proclaimed the baptism of repentance. The baptism of repentance. Kaya nga ang daming sumusunod kay John the Baptist, the forgiveness of sins. Ang dami-dami sumusunod. Kaya nga, yung mga tao sa ating Ebanghelyo ngayong gabi, na sumusunod ka kay Juan Bautista at nagpapabinyag, pagkatapos silang binyagan, ang tanong lagi, ang ulit-ulit nilang tanong sa ating Ebanghelyo ngayon, ano po ang aming gagawin? After na mabinyagan yung kami, what should we do? Ang sabi niya, ang sabi kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? What should we do? Ano ang sabi? The answer of St. John the Baptist is straightforward. Ang sabi niya, kung meron kayong dalawang balo, bigyan niyo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ninyo kung kayo may pagkain, bigyan niyo yung nagugutom. I guess, my dear brothers and sisters, this is the message. You will experience the truth habang kayo naghihintay, habang tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon, while we're waiting for the coming of the Messiah. What should we do? Mula sa araw na ito, mga minamahal na kapatid, sa unang araw, in the first day of our Simbang Gabi, ask yourself, what should we do? Anong gagawin natin araw-araw? Magsasimba lamang po ba tayo? At pagkatapos natin magsimba, wala na tayong gagawin. John the Baptist, si Juan Bautista ay suggested to take a concrete actions. It is not just a repentance of sins, being sorry or remorse for our sins. Nagsisisi ka nga, pero wala ka namang ginagawang steps. Ginagawa kong paraan upang maging masaya ka. Ang paulit-ulit na tanong ng mga tao kay Juan Bautista ngayong gabi, what should we do? Ganun din po ang tanongin natin sa ating sarili, mga minamahal na kapatid. Ask ourselves today, what should we do? Ano ang gagawin natin araw-araw? Ano ang gagawin? Ang sabi ni Juan Bautista, doon sa mga sa general public, ang sabi niya, kung meron kayong dalawang baro, ibigay niyo isa sa wala. There are a lot of people out there. Ang daming mga tao dyan sa paligid natin na in the cold winter, maaaring kulang yung kanilang shelter, maaaring kulang yung kanilang panlaban sa lamig. And that is nothing that we can do. Alam ko na yung sabi ko na talaga nagaling ko nito ng parang taon. Pag uwi niyo sa bahay niyo, open your closet.
Open your closet. Tapos sabi niya, ang dami-dami damit na hindi nyo ginagamit, napakatagal na. Ang sabi niyo, susukutin ko ito kapag payat na ako. 10 taon na kayo nasasabi naman na hindi pa rin kayo pumapayat. You have said it, I will wear this when I'm get slimmer. But tingnan niyo pa yung mga ano niyo, how many pairs of shoes do you have? And this is something that you can do. Ask, how many pairs of shoes do you have? Palagay ko, meron kayong mga 5 o 10. And can you wear that at the same time? I don't think so. And a lot of people that they don't have even shoes. It is not because there is not enough resources. Because you take what is their share. Kinuha na nyo yung para sa kanila, binili nyo na, kaya naman nila siguro bilhin, kaya lang, hindi nyo na mabili kasi kinuha nyo yung kanilang share. Okay, this is the thing that we can do, especially during this, ang tanong natin, what should we do? Yung mga publikano, ano sabi, the tax collectors, ano ang sabi ni Jesus kayo sa mga tax collectors? Tinanong ko siya, ano po ang gusto ng, ano po ang pwede namin gawin? Sabi niya, i-collect naman ninyo yung tama. Just collect what is prescribed by the law. Because we know that the tax collectors, during that time, ay marami silang corruptions. That what you can do. Just collect do what you are supposed to do. This is just what, sa mga soldiers and ang sabi dito, huwag kayong, do not extort anybody or do not give false accusations. Just do what you're supposed to do. Kung ikaw ay teacher, just do what you're supposed to be as a teacher. If you're a salesman, just do what you're supposed to be a salesman. John the Baptist did not say, quit your job. He did not say that. But do what you're supposed to do. Gawin mo lang yung dapat mararapat at dapat mong gawin. And that is enough. Kaya may mga minamahal na kapatid sa pagpapatuloy ng ating isa sa araw na ito. This is the message of our reading today. Magalak at magsaya habang tayo naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Pero habang tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ang tanong lahat ng tao kay Juan Bautista, ano po ang aming dapat gawin? Ask the same question sa gabi nito. Ask yourself, what are you going to do in 9 days? And San John the Baptist did not suggest anything. Just faithfully do you are supposed to do. Yung dapat mong gawin. Yung dapat na nararapat para sa iyo. Kaya mga minamahal ng kapatid sa pagpapatuloy ng ating misa, hindi ko tayo sandali. At lalo natin sa gabing ito, tanungin natin ating sarili. Ano po ba yung dapat natin gawin? What are we supposed to do? Ngayong panahon, kung sa gabing ito at mga minamahal ng kapatid, sabi nga ni Waldo, it's not just feeling remorse. We're sorry for our sins. Kung may nangalaala ka na mayroon sa manong sa iyo, do what you're supposed to do. Forget. Kung may naalala ka na isang tao na masama ang iyong loob, do what you're supposed to do. Get rid of, tanggalin mo yung mga nanakit sa iyong loob. And I guess it's very nice. Sa unang araw ng simbang gabi, you will just do what you're supposed to do.